GMRC TV. Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Binibining Pogi. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, tayo ay manalangin. Para sa mga Muslim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. para sa mga Katoliko, Tayo ay manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. magandang araw mga bata! Ako nga pala ulit si Binibining Pogi. Kumusta kayo mga bata? Mabuti, ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay mabuti at nasa maayos na sitwasyon. Kumain ba kayo mga bata? Mabuti, dahil importante kumain bago tayo makinig sa klase o pumunta sa klase para tayo ay may lakas at talino. Batid ko na walang lumiban ngayong araw. Mahusay, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 5 palakpak. Ngayon, sa ating aralin, mayroon tayong mga alituntunin na dapat ninyong sundin. Pakibasa mga bata. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin ngayong araw, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik araw. Tungkol saan nga ba ang ating aralin noong nakaraang araw? Tama, tungkol sa mga batas o mga panuntunang pinapairal tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit na wala nakakakita. Ngayon mga bata, mayroon tayong gagawin. Makinig para sa panunto. Panuto, itaas ang salitang tama kung ang sitwasyon ay nakasusunod sa mga batas o panuntunang pinapairal tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran, at mali naman kung hindi. Ngayon, may mga babasahin akong sitwasyon at itataas niyo lamang kung ito ay tama o ito ay mali. Sa unang sitwasyon, nagsiga si Mang Cardo ng mga tuyong dahon at plastik sa bakuran. Ikalawa, nagtanim ng mga halaman ang mga mag-anak sa harap ng kanilang bahay. Ikatlo, pinutol ng isang residente ang puno sa likod ng bahay nang walang pahintulot mula sa DENR. Ngayon, ang sagot para sa una ay mali. Hindi tayo pwede basta-basta na magsiga ng mga tuyong dahon dahil nakakasama ito sa ating kalusugan at sa kapaligiran. Pangalawa, ito ay tama. Dahil mas maganda na magtanim tayo para makatulong tayo sa ating kapaligiran, para mapaganda at makaayos at makaiwas sa mga sakuna. Ikatlo, ito ay mali. Dahil hindi tayo pwede basta-basta na pumuto ng mga puno nang walang pahintulot at ito ay makakasama sa ating kapaligiran dahil makakapagdulot ito ng mga landslide at mga ngayon na mga bata. Batid ko na naintindihan na ninyo ang ating aralin noong nakaraang araw. Handa na ba kayo sa ating panibagong gawain? Mahusay! Ngayon ang ating panibagong gawain. May ipapakita akong mga larawan. Makinig para sa panuto. Panuto, ilagay sa tamang basurahan ang mga basura na iyong nakikita. Dito sa aking kanan ay mayroong basurahang nabubulok. Sa aking kaliwa ay hindi nabubulok. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 3 minuto para ito ay ilagay sa tamang basurahan. Tama, ang mga basurang nabubulok ay katulad ng balat ng saging, mga tira-tirang pagkain, at papel. Ngayon, sa mga basurang hindi nabubulok ay katulad na lamang ng plastic bottle, mga plastic na kutsara, balat ng junk foods o baklat ng chichirya, at lata. Ayan ang mga basurang nabubulok at di nabubulok na dapat itapon sa tamang basurahan.
Ngayon mga bata, alam ko na alam niyo na kung paano ang tamang pag-segregate or tamang paghihiwalay ng basura. Mayroon akong mga katanungan. Una, tungkol sa ang ating ginawa. Tama, tungkol sa paghihiwalay o segregasyon ng mga basura sa tamang lagayan. Pangalawa, kayo ba ay naghihiwalay muna ng basura bago ito ilagay sa tamang basurahan o pinagsasama-sama lamang ang mga basura at itapon kung saan-saan? Tama, dapat paghiwalay-hiwalayin muna natin ang mga basura bago ito itapon sa tamang lagayan. Ikatlo, bakit kinakailangan natin itapon ang basura sa ating lagayan? Tama, para ito ay hindi magkalat, hindi siya makapagbigay ng sakuna sa atin. Ayan, mahusay mga bata. Dahil natapos na ninyo ang ating unang gawain, bigyan ninyo ng 3 palakpak ang inyong sarili. Ngayon mga bata, handa na ba kayo sa ating sunod na gawain? Sige nga, kung handa na kayo, bigyan niyo ako ng 3 palakpak, 2 palakpak, 1 palakpak. Mahusay! Ngayon, mayroon akong kwento. Handa na ba kayong makinig? Ang aking kwento ay tungkol kay Sora, ang batang palaging nagtatapon ng basura na sinulat ni Shaira Cometa. Ngayon mga bata, ang gagawin ninyo, babasahin ko at babasahin niyo rin ang kwento. Dapat mga bata, naiintindihan ninyo ang kwento. Dahil pagkatapos neto, mayroong katanungan si Baby. Handa na ba kayo? Sora, ang batang palaging nagtatapon ng basura. Kwento ni Shaira Cometa. May isang batang nagngangalang Sophie, pero ang kanyang palayaw ay Sora. Kapag kumain ng candy, ang balat ay tinatapon dito, tapon doon. Kapag pangit ang isinulat, ang papel ay tinatapon dito, tapon doon. Hindi naglalagay si Sora ng basura sa tamang tapunan. Para sa kanya, ang buong kapaligiran ay ang kanyang basurahan. Mayaman si Sora. Lahat ng gusto niyang kainin ay kanyang nakukuha. Gusto niya ng lollipop at nagkakaroon siya ng lollipop. Gusto niya ng chichirya at nagkakaroon siya ng chichirya. Gusto niya ng soft drinks at nagkakaroon siya ng soft drinks. Antok na antok, tinapon niya ang kalat sa labas ng kanilang bahay. Dali-dali siyang natulog. Hindi maganda ang kanyang panaginip. Siya daw ay nalulunod. Kasama niyang nalulunod ang mga basurang kanyang tinapon. Iyak siya ng iyak. Isang engkanda ang lumapit sa kanya. Ang sabi, Sora, kung gusto mong umahon sa bahang ito, mangako kang magtatapon ka na ng tama. Bigla siyang nagising. Sa kanyang pagising ay binigkas niya ang mga salitang, hindi na muli akong magtatapon ng basura kung saan-saan. Humikab si Sora. Buti na lang panaginip lang ang lahat. May panahon pang magbago. Ani ni Sora. Mga bata, naintindihan niyo ba ang ating binasang kwento? Mabuti. Ngayon, mayroon akong mga katanungan. Una, ano nga ulit ang pamagat ng ating kwento? Tama, tungkol kay Sora, ang batang palaging nagtatapon ng basura. Pangalawa, tama ba ang ginawa ni Sora sa pagtatapon ng basura kahit saan? Mali, no? Hindi tamang ginawa ni Sora kasi nakakasama ito sa kalikasan, nakakapagbigay ng polusyon at dumi. At dahil doon, pwede tayong magkasakit. Ikatlo, kung makakausap mo si Sora sa kanyang panaginip, ano ang sasabihin mo sa kanya upang magbago ang kanyang pag-uugali? Tama, pwede nating sabihin kay Sora na ang kalikasan ay parang tahanan din natin. Dapat itong alagaan, linisin, at magtapon sa tamang basurahan. Ika-4, may mga pagkakataon ba sa iyong buhay na tinatamad ka o naging pabaya sa pagtatapon ng basura? Ano ang naging epekto nito sa paligid mo at sa mga taong nakasama mo? Tama,
Pwede itong magdulot ng gulo, mabahong kapaligiran, at nakakaistorbo sa ibang tao. Mahalaga ba na itapon natin ang basura sa tamang basurahan? Bakit? Oo, mahalaga na itapon natin ang mga basura sa tamang basurahan para hindi magdulot ng polusyon, pagbaha at pagkalat ng mga sakit, at makakapagbigay ito ng kagandahan, kaayusan, kalinisan ng ating paligid. Ika-6, ano ang inyong nakuhang aral sa kwento? Tama. Dapat hindi dapat natin ipagwalang bahala ang pagtatapon ng basura. Dapat alagaan natin ang ating kapaligiran at makapagbigay ng kabutihang lugar or kagandahang lugar. Ika-7, kung bibigyan ka ng pagkakataong gumawa ng pagbabago sa inyong komunidad hinggil sa basura, anong hakbang ang inyong uunahin? Bakit ito? Tama, no, mga bata? Una, maging modelo tayo sa ibang bata at magbigay tayo ng impormasyon tungkol sa tamang segregasyon ng basura sa pamamagitan ng pagkwento or pagbibigay ng mga brochure or poster. Magaling, mga bata! Nasayahan ba kayo sa mga gawain na ating ginawa, mga bata? Ngayon, handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Mahusay! Pero bago yan, mayroon ang katanungan. Base sa ating mga gawain na ginawa ngayong araw, ano kaya sa tingin nyo ang ating paksa? Tama, mga bata, tungkol sa tamang segregasyon o pagtatapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok. Handa na ba kayo makinig? Pero bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, atin munang alamin kung ano ang ating layunin ngayong araw. Sabay-sabay nating basahin, mga bata. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakatutulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran saan man, sa pamamagitan ng tamang segregasyon o pagtapon ng mga basurang nabubulok at di nabubulok sa tamang lagayan. Naiintindihan ba ang ating layunin, mga bata? Halina't tulungan ninyo si Binibini na ating makuha ang ating layunin. Ano nga ba ang mga basurang nabubulok? Tama, ang mga basurang nabubulok Mga tira-tirang pagkain, dahon, damo, papel, balat ng prutas, gulay, rekado at iba pa. Ano naman ang mga basurang hindi nabubulok? Tama, ang mga basurang hindi Ay bote, plastik, bakal, basag na salamin, lumang damit, styrofoam, galon, goma, lumang baterya at bumbilya. Ngayon, ano naman ang kahalagahan at mabuting natutulot ng segregasyon ng mga basura para sa kalikasan, para sa komunidad, at para sa mga individual? Naiintindihan niyo na ba ang ating aralin ngayong araw? Wala na ba mga katanungan? Mahusay, mga bata! Ngayon, batid ko na natuto kayo sa ating aralin ngayong araw. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Mabuti! Ngayon, ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. At mayroon ako mga gawain o panuto na ibibigay mamaya. Makinig muna kayo sa aking mga panuto. Una, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para paghandaan ang gawain na inyong itinalaga. Ngayon, bibigyan ko din kayo ng 2 minuto para ipresenta ang inyong gawain. Naiintindihan ba, mga bata? Ngayon, mga bata, mayroon tayong mga alituntunin na dapat inyong sundin sa paggawa ng mga gawain. Tatandaan niyo lamang ang salitang magaling. M for makinig or M para sa makinig sa idea at opinion ng bawat isa.
A. Ayusin ang pagkakahati ng mga gawain. G. Gawin ang tungkulin ng buong puso. A. Alamin ang layunin ng gawain. L. Linisin at ayusin ang lugar pagkatapos ng gawain. I. Iwasan ang ingay at pagkakaabala sa ibang grupo. N. Nagtutulungan sa gawain. G. Galingan sa paggawa ng output. Naiintindihan niyo ba ang ating alituntunin? Mabuti! Ngayon, mayroon tayong pamantayan o rubric sa pangkatang gawain. Tingnan lamang itong larawan. Ngayon, naiintindihan niyo na ba ang ating alituntunin at pamantayan? Mahusay! Ngayon, ang panuto para sa unang pangkat, kayo ay magsasadula. Panuto, makinig para sa panuto, isadula ang tamang segregasyon ng basura at paglalagay nito sa tamang lagayan. Naiintindihan ba unang pangkat? Mahusay! Ngayon, sa ikalawang pangkat, paggawa ng kanta. Kayo ay gagawa ng kanta. Makinig para sa panuto, gumawa ng kanta tungkol sa kahalagahan ng segregasyon, kailangan magtaglay ito ng impormasyon at aral. Naiintindihan ba ang pangalawang pangkat? Mabuti. Para sa ikatlong pangkat naman, kayo ay gagawa ng komersyal. Handa na ba kayo? Sige, ang inyong panuto, makinig ng mabuti. Gumawa ng maikling patalastas na nagtuturo ng tamang pagtatapon ng basura. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay. Ngayon, ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Tapos na ba mga bata? Mahusay. Ngayon, bigyan natin ng palakpak ang ating mga sarili. Ngayon, ang unang pangkat, nakakuha sila ng 18 puntos. Bigyan natin ng Jollibee Club ang unang pangkat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Jollibee! Okay, mahusay. Para sa iyo, ang ikalawang pangkat naman ay makakatanggap ng 20 puntos. Bigyan natin ng McDo Club ang pangalawang pangkat. Katulad nito, 1, 2, 3, 1, 2, 3, McDo! At ang ikatlong pangkat naman ay makakuha ng 16 na puntos. Bigyan natin sila ng 6 Delicious Club. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon, mga bata, nag-enjoy ba kayo o nasiyahan ba kayo sa ating gawain ngayong araw? Mabuti mga bata. Ngayon, mayroon na naman tayo gawain. Handa na ba kayo? Mabuti. Ang ating sunod na gawain ay Makinig para sa panuto. Panuto, lagyan ng check kung ang larawan ng basura ay nabubulok at X naman kung hindi ito nabubulok. Ipaliwanag ang dahilan ng iyong pag-check at X. tama mga bata. Ang mga may check ay tissue, balat ng orange, mga tuyong dahon, balat ng itlog. At ang mga X ay hindi nabubulok na basura ay styrofoam, wheel or kanang gulong na sira, plastic ng candy, mga lata, mga basag na glass, at botilya na plastic. Ngayon, bakit nga ba ito ay mga basurang hindi nabubulok? At bakit nga ba ito ang basurang nabubulok? Tama kayo Dahil mga ito yung bata. mga basurang madaling matunaw o mabulok, kaya siya napunta sa mga nabubulok na basura. At ang mga hindi nabubulok ay hindi madaling matunaw, kaya sila ang mga basurang hindi nabubulok. Ngayon mga bata, batid ko na nasihat kayo sa inyong ginawang gawain. Ngayon, gusto ko na ilapat natin ang ating natutunan
sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Sa pamamagitan nito ang ating panibagong gawain. Handa na ba kayo mga bata? Panuto. Kumpletuhin ang talata tungkol sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ngayon, ating iwasto sa unang bilang nabubulok at di nabubulok upang pwedeng sagot. Madaling matukoy ang mga maaaring gawing pataba at mga basurang maaari pang mai-recycle upang hindi magkahalo-halo ang mga basura at hindi magkalat. Mahalaga rin ang recycling dahil makagagawa tayo ng panibagong bagay mula sa ginamit na bagay at makakatipid tayo. Mababawasan ang mga basurang mapupunta sa dump site. Dapat ding iwasan ang pagsunog ng basura dahil ang pagsunog ng basura ay naglalabas ng mapanganib na antas ng carbon dioxide, isang greenhouse gas, kemikal na makakapinsala sa ating kalusugan. Ang pagsunog ng basura ay naglalabas ng usok. Ang hangarin ng mga gawaing ito ay maging matagumpay lamang kung ang bawat mamayanan ay mayroong disiplina. Nakakuha ba kayo ng tamang sagot? Magaling mga bata! Ngayon mga bata, wala na ba kayong mga katanungan? Klarifikasyon. Kung wala na mga bata, mayroon akong gustong ipabatid sa inyo. Gusto niyo bang maging eco-millionaire? Mabuti kung ganon ang ating sunod na gawain, who wants to be a millionaire? Or who wants to be an eco-millionaire? Mayroon akong mga tanong at kada tanong ay may handa na ba kayo mga bata? Mabuti mga bata. Para sa $500, ang unang katanungan ay, sa anong paraan mo masasabi na ang isang tao ay may tunay na malasakit sa kapaligiran pagdating sa pagtatapon ng basura? Tama, masasabi mo na may malasakit ang isang tao kung siya ay responsable sa kanyang sariling basura. Halimbawa na lang kung tinatapon nyo sa tamang basurahan ang inyong basura at bago nyo ito itapon, nagsisegregate kayo ng nabubulok at di nabubulok. Ito ay magandang halimbawa para sa ibang tao. Magaling! Para sa $1,000, ang ikalawang katanungan ay, paano nakakaapekto sa buong komunidad ang simpleng pagkukulang ng isang tao sa tamang pagtatapon ng basura, lalo na kung hindi sinusunod ang segregasyon? Tama mga bata, may malaking epekto ito sa ating komunidad. Dahil pwede tayo magkaroon ng polusyon, magbara ang mga drainage, bumabaho ang paligid, at ito rin yung pinagmumula ng sakit at mga sakuna. Magaling mga bata! Para sa $2,000, ikatlong katanungan ay, kung ang isang lugar ay walang sapat na pasilidad para sa tamang segregasyon ng basura, dapat pa rin bang managot ang mga mamamayan sa kalat? Bakit o bakit hindi? Tama mga bata, dapat pa rin managot ang mga mamayanan. Bakit? Dahil kailangan nilang maging responsable sa kanilang mga basura dahil sila rin ang makikinabang nito. Pwede naman nilang pansamantalang paghiwa-hiwalayin ang mga basura sa sarili nilang bahay o kaya gumamit ng mga eco bag para ayusin ang mga basura na to o kaya i-reuse ang mga bagay para hindi magkalat ang mga basura. 'Di ba? Hindi lang tayo aasa sa mga
pasilidad, kundi magkaroon tayo ng disiplina. Magaling mga bata! Binabati ko ang lahat ng mga nakakuha ng ating premyo. Ngayon mga bata, natuto ba kayo ngayong araw? Magaling mga bata! Ngayon magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Basahin lamang itong mga katanungan. Ang panuto ay basahin at unawain ang bawat tanong, pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Naiintindihan ba mga bata? Uulitin ko, basahin at unawain ang mga bawat tanong. Pumili ng titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang bago ang bilang. Ating iwawasto. Para sa number letter o letra D. Sa ikalawang bilang, ito ay letra C. Sa ikatlong bilang, ito ay letra C. Sa ikaapat na bilang, ito ay letra C. Sa ikalimang bilang, ito ay letter o letra B. Sa ikaanim, ito ay letter o letra B. Sa ikapito, letra B. Sa ikawalo, letrang B. Sa ikasyam, letrang C. At sa ikasampu, letra A. Nakakuha ba kayo ng tamang mga sagot? Ngayon mga bata, bago matapos ang ating aralin, mag-iiwan ako ng takdang aralin na inyong gagawin sa inyong mga bahay. At ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Makinig para sa panuto. Gumawa ng makabuluhang slogan tungkol sa kahalagahan ng segregasyon ng basura. Isulat ito sa inyong kwaderno. Paalala ulit na ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. Ngayon, hanggang dito na lang mga bata. Sana may natutunan kayo kay Binibining Poby. Maraming salamat! Hanggang sa muli!